Magandang araw mga kaibigan. Welcome sa Tito Ver TV, ang channel na nagbibigay liwanag sa isip, lakas sa puso at gabay sa ating kaluluwa. Dito natin tatalakayin ang mga spiritual learnings, life lessons, inspirasyon at malalim na mensahe na makakatulong sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kung naghahanap ka ng kapayapaan, direksyon, motibasyon at mas malalim na koneksyon sa sarili at sa may kapal, nasa tamang channel ka. Kaya stay tuned dito sa aking YouTube channel. Sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay tungkol sa laziness, idleness, at discipline. Ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan sa unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 7 na nagsasabing, huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat na walang halaga. Sa halip, sanayin mo ang iyong sarili sa makadiyos na pamumuhay. Ipinapakita sa talatang ating binasa mula sa banal na kasulatan ng buhay Kristiyano ay parang pagsasanay o training. Hindi ito instant. Ito ay proseso sa patuloy na paglago, paghubog sa ugali at pagsunod sa Diyos sa araw-araw. Ibig sabihin, kailangan natin ng effort, consistency at disiplina para maging isang matuwid. Ang buhay Kristiyano ay isang proseso ng pagsasanay upang maging matuwid. Ang unang tatalakayin natin ay ang tinatawag nating laziness o katamaran. Ayon sa banal na kasulatan sa Hebreo Kapitulo 6, versikulo 12 na nagsasabing, kaya't huwag kayong maging tamad, tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumatanggap ng mga ipinangako niya. Dito sa talatang ating binasa mula sa banal na kasulatan, binibigyang babala ang mga Kristiyano na huwag maging tamad, kundi tularan ang mga taong may pananampalataya, pagtitiis at sipag. Ang katamaran ay hindi lamang pagod o pahinga. Ito ay ang pag-iwas sa responsibilidad at kawalan ng gana sa paggawa ng tama at pagiging kampante kahit alam niyang may kailangan siyang gawin. Katulad halimbawa sa mga sinasabi ng banal na kasulatan sa Lumang Tipan, sinasabi sa Kawikaan Kapitulo 12, versikulo 1 na nagsasabing, ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas ang ulo. Ibig sabihin, ang mga taong ayaw tumatanggap ng disiplina ay kulang sa karunungan. Isa pang sinabi ng banal na kasulatan sa Kawikaan Kapitulo 24, versikulo 30 hanggang 34 na nagsasabing, napadaan ako sa bukid at ubasan ng isang tamad at mangmang. Ito'y puno ng matinik na damo at gumuho na ang bakod nito. Ang nakita ko'y pinag-isipan kong mabuti at may nakuha kong magandang aral. Kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga at paghalo kip-kip. Samantalang namamahinga ka, ang kahirapay darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. Ibig sabihin na ang bukirin ng isang taong tamad ay napababayaan. Sabi pa sa Kawikaan Kapitulo 26, versikulo 30 hanggang 16 na nagsasabing, ano ang idinadahilan ng taong batugan? May leon sa daan, may leon sa lansangan. Kung paanong lumapat ang pinto sa hamba, ang batugan naman ay sa kanyang kama. Ang kamay ng tamad ay nadidikit sa pinggan ni hindi mailapit sa bibig dahil sa katamaran. Ang palagay ng tamad, siya ay mas marunong kaysa 7 taong wasto kung tumugon. Ibig sabihin ng talatang ating binasa, ng tamad na tao ay laging may dahilan. Bakit delikado ang mga bagay na ito? Dahil una, pinipigilan nito ang espiritual na paglago natin.
Unti-unting nasisira ang ating karakter at nawawala ang pagkakataong magamit ng Diyos. Pangalawa ang tinatawag nating idleness o kawalang ginagawa. Sabi sa unang Tesalonica Kapitulo 4, versikulo 11 na nagsasabing, "Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik, pag-ukulan ninyo ng pansin ang sariling gawain at hindi ang sa iba. Maghanap buhay kayo tulad ng itinuro namin sa inyo." Sa talatang ating binasa mula sa banal na kasulatan, hinihikayat ang bawat isa na mamuhay ng tahimik, gawin ang sariling gawain at maging responsable. Ang idleness ay hindi lamang pahinga, kundi walang direksyon ang oras, walang ginagawa kahit may pagkakataon at pagiging pabigat sa iba. Sa sinasabi sa ikalawang Tesalonica Kapitulo 3, versikulo 11 na nagsasabing, "Binanggit namin ito dahil nabalitaan namin may ilan sa inyong ayaw magtrabaho at walang inaatupag kundi ang makialam sa buhay ng may buhay." Sinasabi sa talatang ating binasa mula sa banal na kasulatan na may mga taong busy pero walang natatapos at pakialamero sa buhay ng iba. Ito ang tinatawag nating busy body. Busy para mangingialam sa buhay ng iba. Ano ang epekto nito sa atin? Nawawala ang respeto ng iba. Nababawasan ang layunin natin sa buhay at humihina ang relasyon natin sa Diyos. Pangatlo na ating tatalakayin ang tinatawag nating discipline o disiplina. Ayon sa Hebreo Kapitulo 12, versikulo 11 hanggang 12 na nagsasabing, "Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Dahil dito'y itaas ninyo ang inyong mga nanghihinang kamay at patatagin ang mga nangangatog na tuhod." Sinasabi sa talatang ating binasa mula sa banal na kasulatan ng disiplina ay mahirap sa simula, pero nagbubunga ito ng katwiran at kapayapaan. Ano nga ba ang disiplina? Ang disiplina ay ang paggawa ng tama kahit mahirap, pagiging consistent kahit walang nakakakita, at may kontrol sa sarili. Sinasabi nga sa unang Korento, Kapitulo 9, versikulo 24 hanggang 27 na nagsasabing, "Alam ninyo ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtanin ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay, upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit, pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba." Sinasabi sa talatang ating binasa mula sa banal na kasulatan ng buhay Kristiyano ay parang atleta na may pagsasanay. Habang tayo'y naglalakbay patungo sa ating ninanais na buhay na walang hanggan, kailangan nating sanayin ang ating sarili na maging makadiyos, maging matuwid, at maging tapat sa Diyos. Sinasabi nga sa ikalawang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 4 hanggang 6 na nagsasabing, "Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Hindi maaring gantimpalaan ng isang manlalaro kung hindi siya naglalaro ayon sa mga alituntunin. Ang magsasakang nagtatrabahong mabuti ang siyang dapat unang makinabang sa bunga ng kanyang pinaghihirapan." Sinasabi sa talatang ating binasa mula sa banal na kasulatan ng buhay Kristiyano ay katulad ng isang sundalo, atleta at magsasaka.
lahat sila ay may disiplina. Kaya tayo bilang isang Kristiyano ay inaasahan ng Diyos na may disiplina sa lahat ng ating mga ginagawa. Sabi sa Hebreo Kapitulo 5, versikulo 14 na nagsasabing, ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at dahil sa pagsasanay ay marunong ng kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. Sinasabi sa banal na kasulatan na ating binasa na ang mature na Kristiyano ay nasasanay sa paggawa ng tama. Kaya makikita natin na ang resulta ng disiplina ay mas magiging malalim ang relasyon natin sa Diyos. Magiging mas malinaw ang direksyon ng ating buhay at magkaroon tayo ng respeto mula sa iba. Ano ang mga practical application na maaari nating gawin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Una, kailangan gumawa tayo ng timetable. Ayusin natin ang oras natin para sa ating mga gawain. Katulad halimbawa sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, sa panalangin at pahinga. Tandaan natin ng oras ay regalo mula sa Diyos. Kaya dapat ginagamit natin ito ng tama. Pangalawa, kailangan nating mag-set ng goals. May mga short-term goal katulad ng mga pang-araw-araw nating ginagawa. Meron namang mga long-term goals katulad ng mga pangarap natin sa buhay. Kaya siguraduhin lang natin ang ating layunin bilang isang Kristiyano ay patuloy na nakaangkla sa anumang mga bagay na ating gagawin. Pangatlo, kailangan matuto tayong sumama at makikihalubilo sa mga taong may disiplina. Matuto tayo sa kanilang mga habits. Hayaan natin sila na mag-impluwensya sa buhay natin at iwasan natin ang mga tamad at mga taong walang direksyon ang buhay. Kaya dapat nating tandaan na ang laziness ay pag-iwas sa mga responsibilidad na dapat nating gawin. Ang idleness ay ang pagkawalang ginagawa at direksyon sa buhay. At ang disiplina ay ang susi ng paglago at ng tagumpay. Ang buhay Kristiyano ay hindi lang tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa patuloy na pagsasanay at pagbabago. Kaya kung nagustuhan mo ang topic natin sa araw na ito, mag-subscribe ka sa aking YouTube channel at samahan mo ako sa aking paglalakbay tungo sa mas mapayapa, mas masaya at mas makabuluhang buhay. Hanggang sa muli nating pagkikita, pagpapalain nawa tayo ng ating Panginoon.